Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang kasaysayan ng wika sa panahon ng Hapon. Dito natin malalaman kung ano-ano ang mga nangyayari sa panahon ng pananakop ng mga Hapon. Sa panahon ng mga Hapon, pinababawal ang paggamit ng wikang Ingles, maging ang paggamit ng aklat at periodiko tungkol sa Amerika. Ipinagamit din ang katutubong wika, partikular ang wikang Tagalog sa pagsulat ng mga akdang pampanitikan. Kung ating susuriin, ating mga Hapon ay isa sa mga striktong pamahala sa bansang Pilipinas dahil gusto nila ang wikang Hapon at ang wikang Tagalog lamang ang mananatili habang sila ay namumuno. At ayaw nila sa maisali ang mga gawaing Amerikano o mga gawaing Amerika, maging ang mga lengguwahe ng mga Amerikano. Noong panahong namamayagpag ang panitikang Tagalog, nagkaroon ng ordinansang militarya bilang 13 na nag-uutos ng gawing opisyal na wika. Ang Tagalog at ang wikang Hapones o Nihongo na pinamumunuan ni George Vargas ay ang Philippine Executive Commission. Samantala, nagpatupad ang komisyon ito ng mga pangkalahatang kautusan buhat sa tinatawag na Japanese Imperial Force sa Philippines at binuksan muli ang paaralang bayan sa lahat ng mga antas. Dahil sa panahon ng mga Amerikano, hindi nila naisip ang pagbubukas ng paaralang bayan at marahil binuksan ito ng mga Hapon. Dahil dito, itinuro ang wikang Nihongo sa lahat, ngunit binigyang diin ang paggamit ng Tagalog. Gobyerno militar ang nagturo ng Nihongo sa mga guro sa paaralang bayan at ang nagturo naman ng Tagalog sa mga Hapones ay si Jose Villapangilinan. Short to the nation language. Iba't ibang formularyo ang kanyang ginawa upang lubos na matutunan ang wika. Ang mga mag-aaral na sa pagtapos ay makatanggap ng katibayan. Mayroon tatlong uri ng katibayan. Ito ay junior, intermediate at senior. Sunod, isinulong ang kalibapo o kapinsanan sa paglilingkod sa bawat klase. Ang pagpapabuti ng edukasyon at moral na henerasyon at pagpapalkas at pagpapaunlad ng kabuhayan sa pamamatubag ng Imperyong Hapones. Si Benigno Aquino ang nahirang na direktor nito at ang pinangunahang proyekto ng kapinsanan ang pagpapalaganap ng wikang Pilipino sa buong kapuluan. Katulong nila sa proyektong ito ang surian ng wikang pambansa. Natutong maghimagsik ang mga Pilipinong namulat ang damdamin ng kabayan dahil nakaranas ng pang-aabuso ng mga mananakop. Sa paraang ito, mas napatatag ang katipunan at naitala ang kateryang katipunan. Nagkaroon ng usapin sa pagitan ng mga tagapagtaguyod ng wikang pambansa at liberal ng aral at tradisyon ng mga Amerikano. Nagkatuon din ng debate sa pagitan ng mga Tagalistan laban sa mga kapwa Tagalista. Nagkaroon din ng argumento ang mga Tagalog at di-Tagalog. Isa rin sa usapin sa pagitan ng mga Tagalista laban sa mga may kaalamang panglilingwista.